Madilim, misteryoso, at mahiwaga. Ganyan kung ilarawan at tignan natin ang mga kuweba. Matatagpuan sa ilalim ng lupa. Naglalaman ito ng iba't ibang yamang mineral at buhay ilang o wildlife. Tayo na't bisitahin at pag-aralan ang ating mga kuweba at alamin kung paano ito nabuo pati ang iba't ibang rock formation sa loob nito. At ating aalamin kung ano ang parting ginagampanan ng tubig sa pagbuo ng mga ito sa part 1 ng ating cave adventure. Noong sinaunang panahon, ang mga kuweba ay ginagamit bilang tahanan ng ating mga ninuno. At marami sa mga kuweba sa mundo ang may bakas pa ng mga nanirahan dito. Ayon sa Asian Geographic, ang Pilipinas ay tahanan ng halos 3,000 kuweba. At maliit na porsyento pa lamang nito ang napasok at napag-aaralan. Maraming dahilan kung bakit kailangan natin pag-aralan ng mga kuweba. Unang-una, there are more than 3,000 caves in the Philippines at only 20% ang napag-aaralan. Ito ang ginagamit para maklasify ang ating mga caves. We have 3 classifications ng cave. Class 1, Class 2, and Class 3. Pag sinabi natin Class 1, ito yung mga kuwebang limitado ang pagpasok ng mga tao. Ito ay ginagamit lang purely for research dahil may mga pinoprotektahang mga importanteng bagay sa loob ng kuweba. It can be biological, it can be historical in nature. Pag sinabi naman natin Class 2, ito yung kalahati or one part can be accessible by visitors. Yun namang ibang bahagi ay hindi. Dahil may pinoprotektahan silang mahalagang mga palagay natin hayop or mga cave formations. Pag yun namang Class 3, ito naman yung open to all. Ito yung ginagamit for ecotourism. Nandito tayo ngayon sa Cavite, Laguna para puntahan ang isa sa kanilang mga eco-tourist attraction, ang Cavite Cave. Kaya tara, samahan niyo sa aking adventure! Woo! Pagdating sa pag-aaral ng agham, ganito mga experience ang nakaka-enjoy. Ang kuweba ng Cavite o ang Cavite Underground River and Cave Complex ay isa sa mga kuweba na pinag-aralan sa ilalim ng DOST NYSER Caves o Center for Cave Ecosystems Research Program na pinondohan ng Department of Science and Technology Science for Change Program o DOST S4CP. The NYSER Cave stands for Center for Cave Ecosystems Research. Pinag-aaralan namin lahat ng buhay at lahat ng buhay na present or makikita sa loob ng kuweba, gayon din sa nakapaligid dito. Kasama din sa Caves program ay ang pag-aaral ng hydrogeological component ng napiling mga kuweba sa Calabarzon. At maraming certified experts ang parte ng programang ito. We have our researchers who are working under each projects. Meron din tayong mga experts. So, meron tayong experts on hydrogeological. Meron din tayong mga experts sa mga hayop, sa wild animals. Meron din tayong mga experts sa halaman. Meron din tayong mga experts sa mga insekto, sa mga spiders, gayon din sa mga mikrobyo. Pasok na tayo sa Cavite Cave at makakasama natin ang mga expert natin mula sa NYSER Cave Program. Kaya tara, samahan nyo kami. Pagpasok pa lang namin ng kuweba, isang rock formation na agad ang bumungad sa amin.
AJ, yung phreatic tube, sila yung mga cavities or opening. Dati, submerged sila sa ilalim ng water table. So doon nagsisimula along cracks or bedding planes at lumalaki yung opening natin. So darating yung time na pwedeng bumaba yung water table. So pag bumaba yung water table, yung direction ng pag-erode or pag-laki ng crack would be vertical. So kapag yung phreatic tube natin, so exposed na siya ngayon, dumugtong doon sa vertical, yung structure na vertical eroded, so combine siya, ang itsura niya parang keyhole, yung lumang keyhole. So kaya tinatawag siyang keyhole, yung keyhole structure. Okay, so phreatic tube. Patuloy ang adventure namin sa loob ng kuweba at iba't ibang rock formation ang aming nakita. So GM, ito po, itong malaki na stone, anong po tawag sa ganyan? Ito yung mga flow stones na tinatawag. So yung mga nakikita natin tubig na tumutulo mula sa taas. Okay, so may mga dissolved calcium. So yung dinadaanan nila, may natutunaw or dissolved na calcium carbonate. So kapag nag-flow sila sa wall, sa sahig or sa floor, so pwedeng mag-precipitate yun dun sa tubig na tumutulo. And mag-accumulate siya through time. So ginagamit din siyang marker kung aling part ng cave yung mas maraming input ng water or tumatagas na tubig. So GM, ito, paano po nabuo itong mga rock formation na to? So itong nasa taas natin, ito yung mga stalactites. So mapapansin mo, may mga tumutulong tubig dito. So yung mga tubig niyan, galing siya sa mga cracks. At habang nagpa-percolate siya dun sa mga cracks, may mga dissolved na mga calcite or yung limestone natin. So yung water na to, may karga siyang dissolved na limestone natin. So darating yung time, natutulo siya dito. And then mag-precipitate out or yung mga dissolved calcite natin or calcium carbonate dito sa dulo ng stalactite natin. So through time, with increased na drip waters, mas hahaba or tutubo yung stalactites natin. Ang calcite o calcium carbonate ay ang mga minerals na nabubuo mula sa calcium na dala ng tubig na pumapasok at tumutulo sa kuweba. Sa paglipas ng panahon, naiipon ito at unti-unting humahaba at nagiging stalactites. Kaya naman inaabot ng libong taon bago mabuo ang ganitong mga rock formation sa kuweba. At kapag nahulog ang mga calcium carbonate na ito sa sahig ng kuweba, ito ay tinatawag na stalagmites. So itong tubig na to, kapag tumulo siya sa ilalim, so pwedeng may laman pa rin siya at mag-precipitate ulit yung calcite. So kapag ito naman ay nasa ilalim, ang tawag natin ay stalagmite. So pwede silang magdugtong AJ, at ang pag nagdugtong yun, ang tawag natin ay column. Kaya naman mahigpit na ipinagbabawal ang paghawak o pagputol sa kahit anong rock formation sa loob ng kuweba. Sa pagbabalik ng Expert Talk, ating pang-alamin kung anong papel ng tubig sa pagbuo ng kuweba. Ang kuweba ay nabubuo sa maraming paraan at malaki ang papel ng tubig sa pagbuo nila. Sir JM, ano yung role ng tubig pagdating sa cave formation? AJ, ang tubig ay importante sa cave development and formation. So ang tubig ay parang siya yung umuukit at nagde-deposit ng mga material sa loob ng cave. So siya yung nagmo-mold kung saan may erode, yung some portion ng caves yung may erode at some portion ng cave pwedeng ma-deposit yung mga materials. Okay? Galing sa labas or galing din sa loob. Nabanggit nyo nga po, so yung baling tubig, nagkakaroon siya ng formation. Nakakatulong siya sa formation dun sa loob. So, depende siya sa behavior ng tubig. Isa sa mga factors contributing doon ay yung tubig. Ito naman, Sir Jem, pag malakas na ulan, nakaka-epekto ba siya dun sa behavior sa loob ng cave? Okay, so yung lakas ng ulan, may epekto siya, no? Pag malakas yung ulan, mas maraming tubig yung pwedeng pumasok, mas maraming areas na pwedeng ma-erode, pwedeng lumaki yung mga cavities natin lalo, or yung mga tubig na to, galing sa tubig ulan, may dalang mga materials tulad ng sediments na pwedeng mag-deposit sa loob or mabarahan yung mga cracks na pwedeng maging
harang kung saan papalabas or magiging outlet ng tubig sana. Nabanggit nyo nga, ito na yung tubig kasi panigurado ako marami sa atin ang may idea na kapag nasa loob ka ng cave, ay marami mga malilinis sa tubig na pwede mong inumin. Pero totoo bang pwede natin inumin yung mga tubig mula dito? So, yung tubig sa loob ng cave, minsan siya malinaw, mukhang malinis, pero ang quality ng tubig sa mga cave systems iba-iba. May mga components na mataas, na maaaring hindi pasado sa standards na pwedeng inumin. So, typically or generally, hindi siya typical na iniinom yung tubig sa loob ng kuweba. Many years ago, not part of this program, ang pang-engganyo sa amin ng mga guide or local guides ay you drink water from this fountain of youth. So, isa sa aming mga estudyante ay nag-aral ng tubig mula sa fountain of youth. We respect, We respect the culture, the belief of the locals regarding the fountain of youth. But however, with scientific basis, nakita namin na hindi dapat inumin ang tubig. Bakit? Dahil maraming mga bakterya o mikrobyo matatagpuan sa tubig na it can lead to pagdudumi, diarrhea, pagkakaroon ng sakit. Dahil ito ay we were able to identify a number of bacteria that can cause diseases present dun sa water na nakuha namin sa Fountain of Youth. But of course, we respect, We respect the locals. It's their belief. But however, we have to do some tests to verify if this is really correct and if it's really safe as a potable or as a source of drinking water. Kasi yung iba nga, nagbabaon pa sila ng tubig, So, we need to correct, yung paniniwalang iyon para din we can protect our locals, pati din yung mga bumibisita sa loob ng kuweba. This goes for all the caves, We need to do some tests or analysis just to check if the water indeed is a good source of potable water. Yung supply ba ng tubig na meron sa cave, ay enough ba siya para mag-supply ng isang community? Or para lang talaga siya sa loob ng cave? So magandang tanong yan, AJ, So kanina konektado dun sa tanong mo kapag may malalakas na ulan o bagyo, So yung amount ng tubig na pwedeng pumasok sa cave ay pwedeng maapektuhan nga nung tulad ng lakas ng ulan, At yung cave kasi isa siyang importanteng water reservoir. So depende rin sa laki or volume na kaya niyang i-hold. Doon natin ma-estimate kung gaano karaming tubig yung pwedeng manatili at pwedeng maging source na pan-supply sa mga na pwedeng gamitin. Sa pagbuo ng kuweba, malaki rin ang papel na tinatawag na limestone. Ito ay isa klase ng bato na maaaring matagpuan sa ilalim ng lupa. Kapag ang tubig, kagaya ng ulan, ay dumaloy at bumagsak sa lupa, tinutunaw nito ang mga limestone. Kagaya sa kung paano natutunaw ang asukal sa tubig. At sa paglipas ng panahon at sa paulit-ulit na ganitong proseso, nagkakaroon ng mga butas at lagusan sa ilalim ng lupa. At ito ang nabubuo bilang kuweba. At ang prosesong ito, tinatawag na dissolution process. Sir JM, ano yung mga bodies of water na makikita sa paligid ng cave? So sa paligid ng cave, depende, May mga types ng caves na malapit sa coast or nasa coast. So malapit sa dagat, okay? Typical din na yung mga caves ay malapit sa ilog at minsan yung ilog na ito pumapasok sa loob ng cave. Sa loob ng cave, may mga streams din tayong pwede makita at in some portions kung saan may mga konting hukay or depression, pwedeng mag-pond yung tubig doon. So merong swamp or parang maliit na lake sa loob ng kuweba. Up next, mas susuyurin pa natin ang Cavinti Underground River and Cave Complex.
tourist attraction ng Cabinti Cave, mag-start po ito, nag-soft opening po noong 2012. So 2013, nag-start po ng operation. So noon po, hindi pa ganun kadami ang pumupunta dito sa Cabinti Cave. So after po sa promotion at sa pagtutulong-tulong po ng LGU ng Cabinti para may promote ang cave, ay unti-unti na pong dumadami ang turista dito sa Cabinti Cave. Lalo higit po ngayon 2020, nag-start ng 2022 hanggang 2023 ay talagang doble po ang dami po ng turistang dumadalaw po dito sa aming ipinagmamalaking cave. May guide po kasi kami dito at ipinapaliwanag. Bago umalis ng pueblo, ipinapaliwanag po yung kahalagahan ng kalinisan ng cave. At saka po yung pagpasok sa cave, sinasabi po namin na bawal itong ganito, yung humawak, umapak, at saka ang basura ay panatilihin sa isang lagayan or sa tamang lagayan ang bawat basura. At dito sa Cabinti Cave, mayroon silang tinatawag na Skylight. Tara at samahan nyo kami sa pagpapatuloy ng ating adventure. Bago tayo magkatedral, dadaan muna tayo sa Sharon Chamber. Bakit po siya tinawag na siya? Sharon Chamber kasi yung mga bisita namin dito nagpapapicture. Pag nagpapapicture sila, nakahawak sila dito. Na parang pasan ko ang daigdig. Importante na may helmet talaga pagpapasok dito kasi pwedeng sumayad yung ulo mo at mauntog ka. Diyo si Barkada, nandito na nga tayo sa Skylight. At kaya ito tinawag na Skylight kasi ito yung parte ng kuweba kung saan dito pumapasok yung liwanag at yung hangin. Tinutulungan natin ang ating partner sa DENR, ang Regional Cave Committee, ganun din ang ating mga LGU para maklasify nila. Ano ba yung mga classes ng mga caves na nasasakupan nilang lugar? So, bukod doon, kailangan natin malaman ano ba yung nakikita natin sa loob ng kuweba. Baka may mga endemic na doon mo lang makikita, may mga very important pagdating sa pamamahala ng ating kapaligiran. So, mas magandang inaaral na natin siya ngayon before later on malaman natin kung ano yung nawala sa atin. Malaki po ang maitutulong dito ng mga nag-aaral dito sa aming kuweba kasi po naalalaman namin yung ilan yung pwedeng pumasok na tao dito sa cave per day. So, na-determine nila kung ilang tao lang yung pwedeng pumasok. Yun po ay isa na sa malaking tulong sa amin. Sa aking adventure dito sa Cabinti Cave, hindi lang ang ganda ng kuweba ang aking nasaksihan, pati na rin ang importansya nito. Kaya kailangan natin pahalagahan ng kuweba. Ganon din sa ibang bahagi sa ating kapaligiran. Hindi lang naman syempre kuweba, but the reason why the Nicer Caves is here because we would like to lead a science-based biodiversity assessment of caves. This we hope can be part of a policy for proper cave management and practices in the country. At para sa ating mga kabataan, hinihiling namin na samahan nyo kami sa aming advokasya sa pangangalaga sa kuweba at sa mga makikita sa loob ng kuweba. Pwede nyong gamitin ang inyong pagiging mahilig sa social media sa pagpapakalat ng mga mahalagang impormasyon kung papaano natin mapapangalagaan ang mga kuweba sa Pilipinas at ang mga buhay na nakasalalay sa loob ng kuweba.
DST Barkada, tutok lang hanggang sa susunod na linggo. Yan ay isang farm. So, nung may tubig, inagos yan dito. Tapos nung nahupa yung tubig, yan, tumubo na sila. Yun kasi yung mga panike, AJ. Effortless sa kanila yung mag-hang upside down. Dahil mga living organism o mga buhay sa loob at sa labas ng kuweba ang ating tatalakayin. Sa part 2 yan ng ating Cave Science Adventure.